Kartilya ng Katipunan ni Emilio Jacinto. Panimula ng unang edisyon ng Kartilya. Sa may nasang makisanib sa katipunang ito, sa pagkakailangan na ang lahat ng nag-iibig pumasok sa katipunang ito ay magkaroon ng lubos na pananalig at kaisipan sa mga layong tinutungo at mga kaaralang pinaiiral. Minarapat na ipakilala sa kanila ang mga bagay na ito at nang bukas makalaway, huwag silang magsisi at tuparing maluwag sa kalooban ang kanilang mga tungkulin. Ang kabagayang pinag-uusig ng katipunang ito ay lubos na dakila at mahalaga. Papag-isahin ng loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog sa pamamagitan ng isang mahigpit na panunumpa upang sa pagkakaisang ito'y magkalakas na iwasan ang masinsing tabi na nakabubulag sa kaisipan at matuklasan ang tunay na landas ng katwiran at kaliwanagan. Sa salitang Tagalog, katuturay ang lahat ng tumubo sa sangkapuluang ito sa makatuwid, Bisaya man, Iloco man, Kapampangan man at iba pa ay Tagalog din. Mga turo ng katipunan. Una, ang buhay na hindi ginugugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi damong makamandag. Ikalawa, ang gawang magaling na nagbubuhat sa paghahambog o pagpipita sa sarili o paghahangad na makasarili at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Ikatlo, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos gawa't pangungusap sa talagang katwiran. Ikaapat, maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Mangyayari ang isa'y hihigitan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigitan sa pagkatao. Ikalima, ang may mataas na kalooban, inuuna ang dangal o puri kaysa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Ika-anim, sa taong may hiya, salita'y panunumpa. Ikapito, huwag mong sayangin ng panahon, ang yamang nawalay mangyayaring magbalik, ngunit panahong nagdaan na'y di na muli pang magdadaan.
Ikawalo, ipagtanggol mo ang inaapi. Kabakahin, labanan, ang umaapi. Ikasyam, ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin, matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Ikasampu, sa daang matinik ng buhay, lalaki ang siyang patnugot ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang pagtutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Ikalabing-isa, ang babae ay huwag mong tingnang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay ng lalaki sa mga kahirapan nitong buhay. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ang kanyang pisikal na kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuhatan at nag-ibi sa iyong kasanggulan. Ikalabing-dalawa, ang di mo ibig gawin ng iba sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Ikalabing-tatlo, ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng muka, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa palat ng lupa, wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid, kundi ang sariling wika. Yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaong di nagpapaapit di nakikiapi, yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. Ikalabing-apat, paglaganap ng mga aral na ito at maningning na sisikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang sangkapuluan at sabugan ng matamis niyang liwanag,
ang nangagkaisang magkakalahit magkakapatid, ng ligayang walang katapusan, ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay labis ng matutumbasan.